Here are your top 8 online loan apps na super legit. Tara na, alamin na natin kung sino sila. Out of 605 votes. So, total votes yung 605. So, alamin na natin, nangunguna itong si mga boto ng mga jutangera. Kamakailan lamang mga Mima, so nagpa-survey tayo sa ating Facebook page na Team Marcos. Sa mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na ako sa Team Marcos. Siyempre, ito yung mga in-demand legit loan apps for November 2025 at nagpa-survey tayo. 8 ang ating sinurvey mga Mima. At alam nyo ba ang resulta? Ito na yung resulta. Tara, i-reveal na natin ang resulta ng top 8 in-demand legit loan apps in the Philippines for November 2025 based on the poll na ginawa natin sa Facebook conducted by walang iba kundi yours truly mga Memoria Team Marcos. And of course, disclaimer lang ha, ito ay pawang katuwaan lang mga Mima itong survey na itechua. The poll conducted by me is for public opinions only. O diba may ganun ang sa inyo? Not financial advice or official ranking. Always do your own research and check the SEC website before applying to any loan app. And of course, hindi ko po sila ini-endorso or ginagarantiya ang anumang mga loan apps na itechuwarya. I'm just sharing what's in demand this November 2025 based na rin sa mga boto ng mga jutangera. Tara na, alamin na natin. So, out of 605 votes, talaga naman. Kasi, clinose natin ang poll or pa-survey ng November 15, 2025 at 12:30 a.m. Out of 605 votes. So, total votes yung 605. So, alamin na natin, nangunguna itong si Mokasa. Yes, si Mokasa ay nakakuha ng 6 votes lamang out of 605 votes. Nakakaloka. So, alamin natin ang Mokasa. Sino ba itong si Mokasa? So, alam niyo naman si Mokasa isang online lending app na po pwedeng i-download sa Play Store or App Store, hindi ba? At kung napapansin nyo, parang naging broker na rin siya ng mga online lending. Nakakaloka. As you can see, dito sa Play Store, pay later siya and meron din siyang quick loan na ino-offer. So, talaga naman, may 4.7 rating ang Mokasa. Okay, 4.7 rating. Tapos may nagsasabi dito, the actual pay later service that Mokasa offers is generally okay. And the installment plans are competitive. However, the app itself can be quite slow and often freezes when loading transactions or attempting to make a payment. Customer service response times are also a little inconsistent. If they fix the technical issues and improve support speed, this would easily be a 5-star app. O, diba? So anyways, yan yung isa sa mga nag-review, diba? So si Mokasa, nag-offer siya ng 0% interest for pay later anywhere. Woo! And you can get approved in 3 minutes daw. And up to 50,000 pesos ang pwede mong ma-loan sa kanilang quick loan or personal loan. Tapos meron din silang flexible payment terms up to 12 months, mga Mima. And multiple cash out channel options. Pwede sa e-wallet at mga bangko. And meron din silang tinatawag na Mokasa card wherein you can use for online shopping, ganyan-ganyan. At of course, meron din yung feature na QRPH. So dito rin, pwede ka na rin magbayad ng mga bills mo kasi they have 900 plus available pillars. So yun yung kagandahan ni Mokasa talaga naman. Pumapangalawa sa ating top 8. Fido PH. Nagulat ako dito kay Fido PH ha, kasi maraming nagsasabi na si Fido ay legit daw. May isa sa mga grupo or parang advocacy group dyan na pinopromote si Fido PH. Nagulat ako kasi out of 605 votes, nakakuha lang siya ng 11 votes. Si Fido PH talaga naman. Under siya ni Fido
PH Lending Corporation, licensed and SEC registered naman siya, at meron siyang 4.7 rating sa Play Store. Ang sabi ng isa sa mga nag-review dito, one of the best loan apps available, instant approval, competitive interest rates, and no collateral needed. If you pay on time, you can access better terms for future loans. So 5-star ang binigay niya. So alamin natin. So alam niyo na, 'di ba, trusted si Fido, sabi nila. Ako, ilang beses na rin ako nakapag-apply kay Fido pero always reject ako kay Fido. But anyways, ang kagandahan ni Fido, pwede ka namang mag-reapply after siguro 1 month. Oo. So, iniintay ko lang yung aking reapplication and I will try again. Tapos, bibigyan natin ng chance si Fido PH. Why not, diba? So, trusted licensed lender, instant cash solutions daw si Fido PH. Tapos, zero collateral required. So, all you need is just to submit valid ID and mobile number to apply. And 3-minute express approval siya. And that would be up to 50,000 credit limit na pwede mong ma-approve. Flexible repayment plans din ang meron sila kasi up to 6 terms ang pwede mong ma-avail na installment. O, diba? Ang taray. So, sa mga may Fido PH, pa-comment naman anong experience nyo kay Fido. Okay ba siya? Ang susunod na online loan app. Siya ay si tinitignan ko ang ating listahan. Atomy, di ba? Kung matatandaan nyo, may mga videos na ako kay Atomy, di ba? Umiyak pa nga ako sa isa sa mga videos ko kasi nga, lagi ako nare-reject. Until now, reject pa rin ako, mga mima. Nag-apply na ako ng cash loan, nag-apply na ako ng credit card nila. Lahat in-applyin ko na kay Atomy, te. Rejected pa rin ako. Despite of me providing everything, requirements, basic information, kompleto, totoo yan, makatotohanan lahat ng mga sinabi ko doon. Siyempre, nag-provide na rin ako ng ibang requirements. Basta, rejected pa rin ako. Pero out of 605 votes, 33 lang ang nakuha niya. So, 33 votes lamang si Atomy. Alright, so Atomy PH, buy now, pay later, under siya Neoron Credit Financing Company Inc. So, license din yan. And of course, I think regulated din siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas. At meron siyang 4.8 rating sa Play Store, mga mima. Kaso may nagsabi dito, I'm having major headache with Atomy. Out of nowhere, I got an unknown transaction and customer service is taking forever to sort it out. Unfortunately, it was already billed. Okay? And I'm not going to pay that bill that I didn't use. On the bright side, the app's card lock feature is a nice safety. At least it prevents further unwanted transactions. Hopefully, they resolve this ASAP. Isa sa mga nag-review, 1-star siya. So, si Atomy nag-offer siya ng pay later anywhere then, wherein you can also use a card to make a purchase online or in-store sa mga malls or sa mga partner stores nila. So, they also have 0% interest on monthly purchases. May ganyan. You can do shopping online, offline, and even overseas wherever MasterCard or QRPH is accepted. Mga ganon. And you can split your bills in 3 or 6 monthly installments. So, yun kagad niya. Flexible yung installment niya. Tapos, meron na din silang pa-savings. Diba? Hindi lang pa-utangan. May savings product na rin sila wherein you can earn 3.25% per annum na interest for every peso. And 0 fees daw siya. May ganon sa cash payment. Tapos, yung sa cash loan nila, you can get as much as up to 50,000 pesos na cash loan. Nakakaloka. And then, pwede mo siyang hiramin up to 12 months as low as 1.75% interest talaga naman. Sabi nila ha. Pero ako, lagi ako nare-reject. Ano masasabi nyo kay Atomy, mga mima? Pa-comment naman dito sa video na Itechuwarya. Susunod! I see. Okay. Eto na. See? Nagulat ako. Nagulat ako kasi ito lang yung kanyang boto na nakuha. Si One Hand. Yes, si One Hand ay nakakuha ng 35 votes out of 605 votes, mga mima. OMG, I have a One Hand. Alam niyo naman talaga naman, recommended ko si One Hand kasi nga, super legit siya. I can do multiple loans, up to 10 multiple loans ngayon meron ako ngayon na binabayaran ko ngayon. And, sobrang liit lang din ng interest niya. Actually, they have 15% EIR. Okay, effective interest rate, which is pasok naman siya sa cap ngayon, currently, ng SEC, hindi ba? At saka,
ang kinagustuhan ko dito is flexible yung terms talaga. As in, flexible, when you say flexible, when you say flexible, it's giving 6 months monthly installment. Pa-monthly siyang binabayaran. Itetsuwa ninyo. Tapos I can do multiple loans. Nakakaloka. So once I make bayad with that existing multiple loans, tapos mare-replenish agad yung credit limit ko. As long as I have available credit limit, I can do another multiple loans. Walang ka-hustle tita. As in, credited, approved agad. Antaray, hindi ba? So, ano masasabi nyo kay One Hand? One Hand offers up to 50,000 pesos na credit limit. Sa akin kasi, ang meron ako ngayon is 30,000 credit limit. Diba, antaray? And safe and trusted siya because top priority nila ang safety ng ating ka-impormasyon. And meron din silang mga offer or promo discounts up to 5% discount on loads. Kung magbabaylabong kayo ng mga loads sa app ng One Hand, you can do that. And yun na nga, longer payment terms. You can avail up to 9 months. Ako parang may 9 months na ako, no? May 9 months na akong installment terms. Easy and fast loan approval. Literal talaga na easy and fast loan. Kasi kapag magre-renew ako, walang ka-hassle-hassle, agad approve. As simple as 1, 2, 3 and fast loan approval. And as long as maganda yung credit history mo at credit standing mo kay One Hand, talaga naman, as in mabilis yan. Kasi may condition din naman yan. Kung may delay kayo at ilang beses na kayong delay, baka naman, di ba, hindi naman ganun yung mga pautangan ngayon. Kasi nga, high-tech na itong mga lender ngayon. So, makikita nila yung mga delays ninyo, yung mga passage nyo kung hindi ka nagbabayad ng utang. Ligwak talaga kayo ng bonggang-bongga. Easy payout, okay, with their partner brands daw. So, mga ganyan. So, ano masasabi nyo kay One Hand, mga mima? Pa-comment naman sa video na itetsuwa. Susunod sa ating top 8 na in-demand legit loan apps for November 2025 ay si Maya. Maya na isda. Nakakaloka. Maya got 65 votes. Out of 605 votes, nakakuha siya ng 65 votes, mga mima. So, gustong-gusto nila din si Maya. Kasi si Maya, meron siyang loan products na Maya Credit, number 1. Tapos, meron ding Maya Personal Loan. Meron din silang credit card. O, diba? Ang taray. Aside from the savings na product nila, meron sila niyan, mima. Okay. So, itong si Maya, nag-offer siya ngayon ng Maya Black Credit Card. So, ilang beses na rin ako nag-apply, tita. Alam nyo ba? Sikreto lang natin to. Char, huwag niyo sasabihin sa na-reject na naman ako. Chara, na-reject na naman ako ng Maya Black Credit Card. So, sabi nila may condition daw. Kung gusto ko daw ma-approve, may instant approval naman sila at 100% guarantee na ma-approve ako. Kaso kailangan ko mag-deposit Magde-deposit daw ako ng 20,000 pesos sa aking deposit account dyan sa Maya Savings, 'di ba? Tapos parang 90% or 80% ng aking deposit amount, yun yung magiging credit limit ko. Okay, so pero hindi ko pa tinutuloy. Ayoko nga. Gusto ko i-approve nyo na ako ng mga kondisyon, Maya. Maya, baka naman. So, and of course, meron din silang personal loan at saka Maya Credit. So, as you all know, currently meron akong 10,000 credit limit na Maya Credit. So, ginagamit ko lang siya for emergency. Hindi ko siya inaraw-araw na parang QRPH, ganito, ganyan. Hindi. Kasi nga, 8.49% per transaction ang service fee, tita. Ang laki. So, medyo naloka ako ng bonggang-bongga. So, hindi ko muna ginagamit tong si Maya Credit. But, dun sa personal loan, I tried many times also. Parang million times. Exaggerated lang. It's giving wala talagang chance. Oo. Always rejected ako sa personal loan ng Maya. Personal loan. Anyways, okay lang yon kasi may mga iba pa akong mga binabayaran. Baka yun yung isa sa mga factor, 'di ba? Kaya hindi pa ako ina-approve ni Maya personal loan. Pero ito na yung susunod sa isa sa mga top 8 na legit loan apps for November 2025. I see
G-Loan. Yes! So, syempre, under siya ni GCash. At si GCash ay nag-offer ng hindi lang G-Loan, kundi meron din silang G-Credit. O, diba? G-Loan. Ano pa yung mga offer ni GCash na mga pautangan, tita? So, yun lang yata yung alam ko, no? G-Loan, G-Gibbs, o diba, may G-Gibbs din. So, itong G-Loan na ito, hindi ko sure kung bakit naka-restrict ako sa mga produkto ng G-Loan. Oh, no! Ay, ng GCash. Especially sa G-Credit, sa G-Loan, lahat ng mga loan products nila, hindi ako pwedeng mag-apply. Kasi na-block na yata ako, tita. Kasi, remember, nung naikwento ko sa inyo, nagkaroon ako ng delinquent. Nagka-pass due ako ng matagal kay G-Credit. Siguro 3 months, di ko binabayaran. Pero na-fully pay ko na. Nahirapan lang talaga akong magbayad doon. Kasi, kasagsagan ng pandemic, tita. Anyways, na-fully pay ko naman na. Under siya ni Fuse Lending. So, wala na akong pagkakautang kay G-Credit. Yun nga lang, nagkaroon ako ng negative or bad record sa kanila. So, hindi na ako pina-apply ng any loan products ni GCash. So, nakakalungkot. Kaya, sa mga merong G-Credit, G-Gibbs, or G-Loan, or any loan products ni GCash, ingatan nyo siya. Alagaan nyo siya. Kasi nga, hindi lang sila sa G-Score magbabase, kundi syempre sa magandang record mo, sa payment history mo, kung may past due ka, kung hindi ka nagbabayad on time, mga ganun. Talagang i-consider nila lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, high-tech na lahat ng mga loan apps ngayon, mga pautangan ngayon, te. Kaya alagaan nyo yung G-score nyo or any loan product with GCash. So anyways, eto na yung susunod, mga memorya. Si Bill Is. Yes, nakakuha si Bill Is ng 158 votes, ha? Out of 605 votes. Ay, nakakagulat to. So, maraming nagsasabi na si Bill Is daw is okay na okay talaga siya. Ang dami kong natatanggap na good reviews or positive reviews ni Bill Is. So, I tried many times. Eto na naman tayo. I tried many times applying for Bill Is, pero wala talagang chance, tita. Ilang beses na as in email ko na sila, bakit hindi niya ako ina-approve? Ganyan. Parang nandun na ako sa point ng desperation. Desperation. Maka-desperation. Talagang kinontak ko pa yung customer service nila para tanungin kung bakit hindi ako ina-approve. But anyways, wala talagang chance. Nung nakaraan, na-reject na naman tayo. Si Bill Is ay isang buy now, pay later na apps wherein they offer a very flexible payments. As in literal na flexible. Tignan nyo naman yung si Kim Chiu, nakakaloka. So anyways, regulated siya ni SEC and of course, by the Bangko Sentral ng Pilipinas, tita. And you get approved in 5 minutes or less lang. Mabilis lang daw. Pero sa akin, ang bilis ma-reject, tita. And they also have zero down payment or zero interest, shop online or in store. And you can pay later. Ganyan. Pwedeng installment You can also use their QRPH. And they also have mga pa-discounts, mga exclusive deals in the app that you can check like zero down payment, free delivery and device protection, mga ganon. And napakababa lang din ng interest niya, te. Depende yung interest siguro sa kung gaano kaganda ng alindog mo, yung credit history mo, tita. Doon sila magbe-base pa rin sa credit score. Kaya siguro hindi ako ina-approve niyan kasi nga nakikita nila doon sa aking credit history na meron pa akong may mga past due pa ako. Ito kasi si yung isa sa mga OLA dyan na hindi pa ang kulit-kulit, di pa tinatanggal yung aking pagkakapass due dyan. Anyways, so si Bill Is, kilala naman siya. And pa-comment naman kung ano yung experience nyo kay Bill Is, mga memorya. So, eto na, ang inaabangan ng lahat. Ang number 1 na in-demand legit loan apps for November 2025. I see! Handa na ba kayo? Charot! Sasayaw muna tayo. Sasayaw muna tayo ng The Fate of Ophelia. It's giving Manang Ridas Atay Valunan Vlogs. Utang is life. Charot! I see! Number 1, si Tala! Yes, si Tala. Nagulat ako. Si Tala. Nakakuha po siya ng 227 votes out of 605 votes. Number 1 talaga si Tala. As you all know, nung year 2018, makwento ko lang, yan yung kauna-unahang OLA
or legit loan apps na meron ako nung 2018, si Tala. Siya talaga ang epitome ng legitimacy ng mga OLA kasi ang baba ng interest niya at the time. At saka, literal na fast approval siya. Natatandaan ko siya talaga yung una, yung parang naging pioneer ng legit loan app dito sa Pilipinas. At saka hindi lang dito sa Pilipinas, worldwide siya, tita ha. Si Tala. So nakakaloka. Hindi na ako nagulat na nakakuha siya ng ganitong boto sa mga borrowers. Okay, kasi ito binoto ng mga jutangera, 'di ba? As in, 'di ba? Ang galing niya kasi noong 2018, nung dinownload ko siya, talagang ang bilis ng kanyang serbisyo. Nung bago-bago pa lang siya, tita. Matagal ko din nagamit si Tala, siguro mga 2 years. So kada bayad ko sa kanya, magre-renew ako. Ang bilis ng kanyang renewal. So talagang credited agad as long as wala kang mga delays or past due or mga tinakasan, 'di ba? Nakakaloka, and maganda, may pa-advocacy pa siya, si Tala PH, na nakakatulong siya sa every Filipino na magkaroon ng negosyo, maliit na sari-sari stall dahil sa pagpapautang, ganyan-ganyan. So talaga naman sa mga hindi nagbabayad dyan ng kanilang utang, mahiya naman tayo. Mahiya naman kayo, nakakaloka. Magbayad kayo on time para naman may maipautang ulit ang mga lender, 'di ba? Sa mga ibang tao na nangangailangan. Maawa naman kayo. Kasi marami din natutulungan ang pagpapautang. Basta magamit lang siya ng tama. Hindi ba? You can use your loans or mga inuutang to leverage your financial status in life. Nakakatulong siya para umangat tayo sa buhay. Basta alagaan natin, we use it responsibly, ika nga, hindi ba? So, ito yung mga top 8 legit loan apps, mga mima, na conducted natin sa Facebook poll ngayong November 2025. Anong masasabi nyo sa mga loan apps na ite, Chihuahua? Pa-comment naman dito sa comment section na ite para magkaroon din tayo ng idea, mga mima. Sa mga hindi ma-approve sa mga loan apps na ite, don't worry kasi may mga alternative cash loan naman tayo na pwede niyong jutangan. I-check nyo yung aking comment section. Nandiyan yung mga super legit links ko. Utangan nyo lang yung mga yan for emergency purposes, and of course, kung kaya nyong bayaran and maging responsable po tayong utangera, mga mima. Kasi nga, kung hindi kayo magiging responsableng utangera, baka pagsisisihan nyo sa bandang huli. Hindi lang masisira ang credit history ninyo, lalaki pa ang babayaran nyo, and of course, talaga naman, ang impact niyan sa credit score ninyo malaki din. Kasi buhay natin ang credit score ngayon. So, ingatan nyo yung mga inuutangan nyo. Sino ba siya? Ha? Hala, ito yung sinasabi ng isang tao dyan, di ba? Oh, no. Sino siya? Nakita ko siya sa aking feed sa Facebook. Nag-offer siya ng 1,000 hanggang 100,000 pesos? Totoo ba to? Himayin na natin, mga memorya. Hindi siya taga-Earth. Feeling ko your pocket. Financial phone, ha? Tapos, syempre bago tayo magpatuloy, don't forget to subscribe naman sa ating channel. Pa-click yung notification bell para every time magkakaroon tayo ng ganitong mga reviews, talaga naman kayong unang majajambunan ng Chika Bambang. Click nyo na yung subscribe now na, and of course pa-follow na rin ang aking Facebook na Team Marcos. May verified badge yan para hindi kayo ma-scam. Yan ang i-follow nyo, mga memorya. So ito na, nakita ko ito sa aking Facebook. Biglang nag-appear si Dolu Loan. Tama ba? Sabi niya dito, madaling makakuha ng emergency loan sa loob lamang ng isang araw. Halaga ng pautang 2,000 hanggang 30,000 daw. Pero ang kanyang pa-advertisement is 1,000 up to 100,000 pesos. Misleading na agad, red flag agad. Mali-mali pa yung amount na sinabi. Ano ba yan? So, ganyan siya. Okay, so syempre, ako naman ay napunta sa App Store at doon siya sa App Store naghahasik ng kajutahan. May mga bali-balita na may isang tao dyan na pinag-tritripan siya ni Dolo. Dolo loan. Nakakaloka. Okay, alamin natin. Ganyan yung itsura niya sa App Store. Ay!
Sandali, alam ko. Nag-prepare na naman yung mga cellphone na yun. Huwag niyo i-download. Naku, hindi tayo magda-download neto ha. Oy, na-check ko na ito sa SEC website. Yes, na-check ko na. At yes, legit scammer siya. Legit scammer siya kasi hindi siya rehistrado ng SEC. Okay, alamin natin kung bakit. Pero meron siyang 4.7 star or rating sa App Store. Talaga lang? Okay, check natin. Dulo Loan. Taray, di ba? Ang taray na pangalan. Okay, ang taray ni ate. Ano? Pero may kamukha siya. May kamukha siya. Hi! May Sino siya? May kamukha siya. Nakakaloka. Sabi niya, Dolo Loan, your pocket, financial po na. Tapos, borrow easily, live, live worry-free? Ano yun? Mali-mali yung grammar. Okay, super simple application, one-stop done, sabi niya. Hindi ko siya nagigets. Parang parang galing to sa ibang ibayo, ibang planeta. Hindi siya taga-Earth. Feeling ko taga Neptune siya. Kasi hindi nyo alam mag-English. Taga Neptune. Taga Neptune siya or Jupiter. Sabi niya, super simple application. One stop, done. Diba? Ganun agad. Okay. Nakakalokang borrow easily, live worry-free daw. Flexible loan amounts. Ang sinasabi ni Tetchi Warrior. Okay, sandali. Nakakaloka yung done ha. Flexible loan amounts, your choice. Sabi niya. Ay, talaga? So, choice ko, patagalin. May 1 taon ba kayo na term? Okay, tapos sabi dito, secure protection, total privacy. Ano daw? Tapos, ayun na yun. And then, syempre, ating himay-himay ng kanyang pagkakakilanlan. Okay, dito tayo sa about te. Alright, basahin natin kung sino ba itong si Dolo Dolo. Dolo Dolo. Tama ba yung pronunciation? Baka iba yung pronunciation ko na naman, ha? Okay. Dolo Loan, your trusted lending po na in the Philippines daw. Dolo Loan is a... Naalala ko yung Dolomite. Dolo Loan is a reliable and transparent loan application designed to help users in the Philippines access credit easily and securely. Whether you need funds for emergencies, business, education, or personal expenses, Dolo Loan, Dolo Loan, Dolo Loan, Dolo Loan, Dolo Loan, Dolo Loan provides a smooth borrowing experience with clear terms, flexible amounts, and quick disbursement. Oh, may pa-key features pa siyang sinasabi dito, 5,000 to 30,000 daw ang kanyang loan amount. Tapos may 3 months to 36 months na term. Nakakaloka ang 12% to 30% na annual interest rate. Okay. Repayment. Full repayment due at maturity, single lump sum payment. Ano yon? Tapos fast application siya, simple mobile process, no complicated paperwork daw. Okay, tapos quick disbursement, funds are transferred directly to your account upon approval. Tapos secure and transparent daw siya, no hidden fees at all costs are disclosed clearly before confirmation. Talaga? Check natin dito. Sino ba siya? May pa-contact us siya. So under siya ni... Nakakatawa yung pangalan. Dolores. Under siya ni Dolores. Dolores Dolores Macatao Lending Corporation. Ngayon lang ako nakakita, nakarinig ng
Legal name ng isang Ola. Dolores Makatao Lending Corporation. Nakita ko na to. Wala siya sa SEC, te. Nakakaloka si Dolores. Pero may 4.7 rating siya. Okay, check natin siya. Aha. Ito yung mga Okay. Ito yung isa sa mga nag-review, oh. Okay. Basahin natin. Don't download the app. This app is currently under complaint with the National Privacy Commission for harassment and data privacy violations. After missing a due date, I received multiple harassing and threatening messages from their collectors using different phone numbers. Screenshots and evidence have already been submitted to the NPC and SEC for investigation. Please be careful when installing this app. It may engage in illegal debt collection practices and misuse of personal information. Kaya wag nyo nang ida-download pa lang. Diyan pa lang wag nyo nang ida-download. Panoorin nyo ng buo itong review na to para hindi kayo ma-scam. Tapos sabi pa ng isa dito, don't try. They harassed borrowers on the due date. They deducted 50% from your loan amount and paid 100% on your due date in a short period of time. Example, yung loan amount mo daw is 3,000. Tapos ang marireceive mo na lang 1,650. Okay? That will only be just paid in 6 days. 6 days! Hindi pa ginawag 7 days. They will send to your number indicating threats by texting your contacts with derogatory messages that put you in shame. Please do not try this app. Okay? Same complaint din. Oh, 1-star day. Don't download the app. They will harass you even if it's day 1. Before the due date. In the day of due date, they will harass non-stop. Will post picture on FB, send text to all contacts, and say disrespectful words. Traumatic experience with very high service charge, almost 45%. Don't use this app or you'll ruin your life. Oh, diba? Ang dami pong nagsabi dito ng harassment. Nako, talaga naman. Huwag niyo nang itatry mga mima. Nakakaloka, oh. Gusto ko sana, i-download ko sana ito pero hindi na. Kasi sobrang talaga siya. Sobrang delikado. Kaya kung kayo, makakakita kayo ng dulo-dulo na to. Si Dolores pala to. Alam ko na yung pronunciation. Dolo. Dolo. Hello, Dolo. Bigyan mo na ako ng pera, Dolo. So, yun nga. Kung makita niyo itong si Dolo, ay nako, kiss, agad-agad, i-report nyo na yan, mga mima. Must report, and huwag nyo i-download kasi nga, kukunin lahat ng impormasyon nyo, pati yung mga tinatago nyong mga kajutahan dyan sa gallery nyo. Makikita nila, pati yung mga tinatago nyong mga scandal. Charot. So anyways, buti na lang naihimay-himay natin at nakita natin yung kaibotura ni Dulo. Huwag nyo nang i-download. Nakakalog. Hindi siya SEC-registered. Ang dami ng mga complaints di umano. Okay, anyways, maraming salamat sa pagtutok at naway nakita nyo ang kaibuturan ng mga fly-by-night na kagaya ni Dolo. Huwag nyong i-download, huwag nyong i-install. Kahit anong mangyari, huwag nyong i-install. Kung naghahanap kayo ng matino at super legit na mga pautangan, edi dito na kayo sa mga alternative loans natin, emergency loans, tita. You can check my super legit links dito sa comment section. Kung interesado kayo at kailangan nyo talaga ng mahihiraman, dito kayo jumutang. SEC-registered itong mga to at CIC accredited pa. At walang mga harassment na nangyayari dito. Basta ang importante, nabasa nyo ang terms and conditions bago nyo applyan. Given na alam nyo na yung pagjujutang, being a responsible jutangera, hindi na kailangan pang i-emphasize yan or i-elaborate ang responsible jutangera na yan. Ang importante na intindihan nyo bago nyo isubmit yung application. At syempre, alam nyo magbayad on time. Yun. Para hindi kayo malubog sa kajutangan. And I thank you. Charet! Anyways, excited ba kayo? Kasing excited new Akira. Okay. May chika boom boom okay. Bigla na lang nagsulpot. Charot.
Hindi, joke lang. Anyways, babalikan natin ang isa sa legit, super legit na talaga naman, regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Maya Credit. Maya Credit. Maya Credit, yes, sa tagal ng panahon, gamit na gamit ko talaga si Maya Credit at sobrang nakakatulong sa pang-araw-araw na aking pamumuhay. Bilang isang jutangera, life of an otangera. Utang is life. Basta alam natin paano gamitin ng tama ang ating ginijutang, mga Mimaya. Anyway, si Maya Credit, as you can see. Pero bago tayo magpatuloy, mga Mimaya, baka naman, don't forget to subscribe sa aking channel, Team Marcos. Talaga naman, i-click mo na yung notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitetsywang mga reviews, di ba, ng mga pautangan, pati mga savings loans, mga ganar, at kung anik-anik ng mga loan products at Ola reviews, syempre, kayong unang majajambonan ng Chika Bombom. Kasi this is good as emergency. Ginagamit ko lang siya pang emergency situation. Hindi ko naman siya gagamitin. Hindi ko pa naman siya gagamitin, mga Mimaya. Parang ini-encourage ako ni Maya Credit ay gamitin. Anyways, balikan na natin si Maya Credit. So, syempre, inopen ko yung aking Maya e-wallet at nagulat ako dito sa baba kasi may nakalagay na Easy Credit. Siya si Maya Credit. Another tawag sa Maya Credit is Easy Credit. So, 19,000! 19,000 credit limit na siya! Okay! Bakit? Anong nangyari, Team Marcos? Kasi ang daming nagtatanong sa inyo sa aking post sa FB na paano nangyari? How po? Ganyan. Siyempre sa mga hindi pa naka-follow sa akin sa FB, baka naman i-follow yun ako, Team Marcos. Doon lang kayo sa my verified badge, yung may checkmark na blue. Kasi yun ang legit na aking page kasi may mga naglipanag yan na gumagaya sa atin. Charis. Anyways, Mami Mariam, eto si Maya Credit. So, pagka-check ko sa aking Maya Credit, syempre gusto kong i-verify kung totoo itong 19,000 Kinembular pesos na Maya Credit ko. So ngayon, pumunta ako ngayon sa aking credit tab. Okay, dito sa Maya. Eto na nga, available credit limit ko is 19,000 Kinembular pesos. Hindi ko pa siya nagagamit ulit. Kasi this is good as emergency. Ginagamit ko lang siya pang emergency situation. Kapag mga biglang gastusin at kulang na kulang ako sa mga ibang loan app na inuutangan ko din. Ito yung pinaka-last resort ko. Ito yung pinaka-last talaga. Pinaka-last na resort ko kapag wala na akong majutangan. So, tinitreat ko lang talaga as pinaka-backup, yung pinaka-last na talaga wala na talaga akong malapitan, denied ako, always reject sa ibang loan app. Si Maya Credit ako lumalapit. Pero hindi ko na siya ginagamit as per transaction, yung para bang pa-QR everyday use. Hindi, kasi natuto na ako, tita. Ganun ang paggamit ko sa kanya dati. Ang tip ko lang sa inyo, mga Mima, kung ayaw nyo ma-charge kayo ng malaking transaction or service fee, kasi ang service fee ni Maya malaki, ni Maya Credit, oo. Depende, pero ang depende sa inyo, depende sa mga borrowers naman yung service fee, pero sa akin 8.49% per transaction ang kanyang service fee. Okay, so yung iba kasi medyo mababa na sa 8.0, mga ganon. Yung iba naman may 7 point something, pero hindi na siya bababa dun sa ano talaga, yung as in mababang bababa. Mataas siya, pumapalo siya 8.49, mga ganon. Basta mga ganon, sa akin kasi 8.49% yung aking service fee. As you can see naman, wala pa ako nagagamit as of today. Hindi ba? As you can see, it's zero used. Okay, ang available, pwede ko na i-transfer yan anytime, hindi ba? As you can see, check natin ng mabuti. Alright, pupunta lang tayo dito sa aking account summary para mahimay-himay natin. So, ito yung aking credit limit, 19,000 pesos. Ang aking service fee, as you can see naman, 8.49% against used limit. Okay, so ito yung computation niya, as you can see, ayan. So, kunwari, 1,000 ang nagamit mong
credit limit dyan sa Maya. So, ang aking service fee, equivalent to peso value is 84.90 pesos. Tapos, meron pa siyang DST or stamp tax, 'di ba? Ayan siya. So, ganyan siya i-calculate. So, anyways, ang billing end date ko is every first of the month. Tapos, ang due date ko is 15 days after the billing end date. So, talagang mahaba din siya. Parang monthly nga ito. So, para siyang credit card pero in a way na nare-replenish siya every time na magbabayad ka. So, as you can see, ito yung mga past transactions ko kay Maya Bank, Maya Credit. Okay, bayad na ako dyan. And let's say, itatransfer ko ngayon. Kunwari, magta-transfer tayo pero hindi ko gagawin kasi nga, hindi ko naman siya gagamitin. Hindi ko pa naman siya gagamitin, mga Maya. I'm just showing you how Maya Easy Credit works. So, let's say, 10,000 yung aking i-withdraw. Pwede mo na kasing i-withdraw yan, te. Kahit yung isagad mo yan pwede. Hindi ka naman ma-charge ng over limit fee. Walang ganon. Hindi siya kagaya ng credit card. So, kada gamit mo, kung ano yung magagamit mo, 8.49% service fee ang i-charge niya per transaction. So, let's say 10,000 ang aking i-transfer sa aking Maya wallet. Ito yung kanyang terms. So, ito yung to-transfer ko. Ang kagandahan nitong si Maya Credit, ano siya, buo siyang makukuha. Yes, buo mo siyang makukuha. Wala siyang charge kasi itong charge na to, babayaran mo siya sa due date kasi mabibill ka naman eh. Mabibill ka naman, 'di ba? The end of the billing date, so every first of the month sa akin. So, doon pa lang siya i-charge lahat ng kabuuan ng charges, yung mga fees, mga ganyan. Pero buo mo siyang makukuha, te. So, tapos napakabilis pa, as you all know, talaga naman Maya siya eh. So, Maya wallet mo siya ito transfer agad-agad. So, pag na-click ko na yung transfer now na yan, matatransfer na agad-agad doon sa aking Maya wallet na dito. O, zero balance ako. Okay, so as you can see, zero balance ako sa Maya wallet ko. Anyways, kapag na-transfer ko na, let's say may 10,000 credit limit na dyan, pwede ko naman na ngayon bank transfer. Kung gusto kong i-bank transfer sa mga bangko ko, sa mga bank account ko, pwede rin. Pwede rin naman sa GCash, pwede mong gawin yon. Basta i-click mo lang yung bank transfer, tapos i-fill out mo lang yung detalye ng e-wallet mo or bangko mo, then matatransfer na agad. Be mindful kasi may transfer fee ang pagta-transfer, no, from Maya to other bank. Kasi syempre InstaPay, lalo kapag InstaPay, di ba? Anyways, I'm not sure sa PesoNet kung meron. Parang wala, no, sa PesoNet. Pero sa InstaPay kasi ako lagi para mas mabilis. So, napansin ko din dito sa updates, dito sa notification ng app, dito pala nag-notify sila sa akin about my Maya Credit. Sabi dito, we'd like to share your Maya Easy Credit account has been updated with a credit limit of 19,000 pesos and service fee of 8.49% effective immediately. Keep using Maya Easy Credit to shop, dine, buy load, pay bills, and more to increase your credit limit. To maintain a good credit standing, make sure to settle your bills in full and in time. So, feeling ko, ganun ang nangyari. Anyways, let's make kwento-kwento kasi Team Marcos, bakit? Paano ka na-increasean ng Maya? So like I said before na sobrang hirap-hirap ma-increasean ni Maya Credit. So after like a year na ginagamit ko si Maya, parang over a year ko na ginagamit si Maya Credit, never akong na-delay. I pay always on time and in full. Never ako nagbayad ng penalty. So lahat in full talaga kasi ang taas ng kanyang service fee. So talagang kakailangan ko siyang bayaran in full para hindi ako ma-chargean ng penalty. Kaya siguro ako in-increasean ngayon kasi number one, nagbabayad ako on time. Tapos I pay my balance in full. Hindi ako nalilate. And of course, ginagamit ko lagi ang Maya. Okay. Paano ko ginagamit si Maya? I pay my water bill sa Maya mismo. So may mga nakasave na ako diyan sa favorite ko, diyan sa pay bills na yan. I pay my credit card, my China Bank credit card sa Maya without any charge. And I also pay other bills that I have like Meralco, water bill. Minsan dito rin ako bumibili ng load.
Okay, nagba-buy load din ako diyan. So I prayed a lot noon na increasean ako kasi up to 35,000 pesos yata yung credit limit na pwedeng ibigay sa ni Maya Cred. Pero yun nga lang talaga, ang kuripot niya. I mean, ang tagal niya mag-increase So ngayon lang ako na-increasean after like over a year na ginagamit ko siya. November 2025 Ngayon lang ako na-increase dahil siguro number 2 din. One of the reasons, magpapasko, alam yun. Parang ini-encourage ako ni Maya Credit, ay gamitin mo yung Maya Credit pang shopping online, ganito, ganyan. So parang sinasabi niya, ay parang kailangan mo na yatang bumili ng mga pasalubong at pangregalo mo sa mga inaanakis mo. Mima, sabi niya ganon. Kaya, ito, in-increasean kita. From 10,000, imagine, umakyat siya ng 19,000 credit limit. 9,000 din yung inakyat niya ha. So sobrang laki din yung inakyat niya na credit limit. So anyway, kayo ay naboboryo na sa kakaantay ng increase ng credit limit ni Maya. Be patient. Diba? Alright, so as long as you do the right thing, being a responsible jutangera, talaga naman lahat susunod Kasi alam niyo naman, Bangko Sentral ng Pilipinas regulated siya at syempre nagsasubmit din ng payment history itong si Maya sa CIC, hindi ba? So ayun lang yung mga tip ko, Mima ha. Kung may Maya Easy Credit kaalagaan mo, yun lang kasi yan yung isa sa mga reason na magpapaangat sa'yo ng inyong credit score. You can use Maya Easy Credit or other loan product ni Maya to rebuild your credit score. Kung lagapak yung credit score mo, makakatulong yan. As long as you pay your due on time, never be late. Okay, wag mong takasan yung ginutangan mo, talaga naman. Babalik sa'yo ang good karma. And thank you. Yun lang mga Mima, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Kung hindi ka naman ma-approve sa Maya Easy Credit, wag kang mag-alala kasi may mga alternative cash loan options naman tayo, Mima, na super legit. Check the comment section. Nandito ang aking mga legit links talaga naman na pwedeng jutangan in times of emergency situation. Always read the terms and conditions bago applyan yung mga yan. And disclaimer lang po, hindi po ako endorser, hindi po ako promoter ng mga ola-ola. At kung may mga questions kayo sa mga loan product ng mga alternative loan na itachi, kontakin nyo mismo yung lender, hindi ako. And may offer ka na ba nito? May offer ka na ba? Ay, talaga naman, balikan natin ang TikTok Pay Later Cash Loan. Talaga naman. Kung matatandaan nyo, gumawa na rin tayo ng review about sa cash loan ng TikTok Pay Later na hindi lahat ay na-offeran. Pero hihimay-himayin at balikan natin siya ulit. Baka may update or what na. Talaga naman si TikTok Pay Later Cash Loan. Trinay ko lang nung una. Okay, trinay ko lang ng una. So isang beses ko lang siya trinay. Nag-eligibility, mga ganyan. Bakit may cash loan si TikTok? Trinay ko si TikTok pa ako magtanong. Pero bago ang lahat, talaga naman, sa ating mga bagong watchers talaga, sa ating bagong sinners, charis, sa mga bagong viewers natin dyan, welcome sa Team Marcos channel. Talaga naman, dito sa channel na Itachi Warrior, nagre-review tayo ng financial product and services such as loan, savings, mga ganon. Nagre-review din tayo ng mga credit cards at of course mga loan product, mga online lending app, mga ganon. Kaya tumutok kayo lagi dito sa Team Marcos channel kasi dito kayo unang makakaalam ng mga latest news, updates sa mga ola. Charot! So anyways, nagbibigay din tayo ng awareness sa ating mga kababayan patungkol sa mga dina-download, ini-install or inuutang mga ola at nagbibigay tayo ng matinding impormasyon bago applyan yung mga inuutangan talaga naman. Don't forget to subscribe sa ating channel, Team Marcos, and of course, kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook, i-follow mo na rin ako sa Facebook page na Team Marcos. Doon lang kayo sa may verified badge na may check na blue badge para hindi kayo ma-scam. Tara na, simulan na natin ang Jimay! So as you can see, dito sa TikTok app, pumunta lang kayo sa shop. As you can see, di ba, ang dami kong mga Inembolar Detach Warrior. And punta lang kayo dito sa Pay Later. As you can see, Pay Later, di ba? So kung meron na kayong TikTok Pay Later, familiar na kayo Detach Warrior. Wag nyo nang kasi meron pa akong available na credit limit.
7,195.83. Kakabayad ko lang nung isang araw ng 10,000 plus kasi gamit na gamit ko si TikTok Pay Later sa pag-shopping dito sa TikTok shop. Nakakaloka. So, I have a total credit limit na 17,500. So, may jutang pa kasi ako dyan kasi ang dami kong mga shopping kinambular na kung anek-anek na mga items, hindi ba? So, umorder ulit ako ng mga kung anek-anek and go-to shopping ko talaga online si TikTok Shop using my TikTok Pay Later as payment method. So, siguro dahil maganda ang aking credit history, o 'di ba? Gamit na gamit ko ang TikTok Shop every time na magbabayad ako, mag-order naman ako, ganyan. So parang cycle lang siya. Inaano ko lang talaga, pinapaikot ko lang talaga siya. And ayun, siguro dahil sa ganung activity or aktibidades ng aking TikTok Shop, diba, ini-increasean tayo ni TikTok Pay Later. Pero nung nagbayad ako ng isang araw, hindi pa ako in-increasean. So hanggang 17,500 lang yata sa ngayon. Okay, so ngayon, meron silang tinatawag na TikTok Pay Later Cash Loan. So, special offer lang siya. Hindi lahat na-o-offera ng cash loan. Okay, bakit ikaw, Team Marcos, may cash loan? Bakit ako wala? Sinasabi ng iba dyan. Siyempre, di ba, dahil nga sa magandang ating alindog, when it comes to payment, wala tayong late. Hindi ako na late dito, talagang binabayaran ko agad in full ha, remember, in full, kahit talagang pecha de peligro, babayad ko yan para lang Actually, nakalaan na. Actually, may nakalaan naman na pambayad ko dito sa TikTok Pay Later every due date. So, alam ko na. Tapos, pagkabayad, yun nga, gagamitin ko ulit. So, parang cycle siya ulit. Then, nagulat ako isang araw, dahil nga daw sa magandang aking credit history, di ba? Inofferan ako ng TikTok Pay Later Cash Loan. Pero dito muna tayo, paano ba ma-increasean ng credit limit dyan sa TikTok Pay Later? So dito sinasabi, use Pay Later often. So unlock higher limit as you make the most of this payment method. And make repayments on time. Making repayments on time helps you credit record and helps you continue keeping your limit. Diba? So, I'm not sure kung bumababa yung credit limit kapag may mga past due ka or hindi mo ginagamit. Hindi ko pa naranasan pero may mga nagsasabi na parang bumababa daw yung credit limit nila. Okay, anyways, pagka check mo dito sa baba, merong special offer. Kung wala ka pang ganitong special offer, huwag ka munang umasa. Mag-antay-antay ka din, diba? Baka so, get easy, secure, and flexible loans with cash loan. Okay, so ang kagandahan nito, si TikTok Pay Later kasi, ang aking credit provider or nag-i-issue ng utang ay si WeFund Lending, which is si One Hand din. O, diba? Meron din akong separate na One Hand account aside from TikTok Pay Later, siya yung nag-i-issue, okay, ng loans, o diba? Siya din nag-i-issue ng cash loan. So siya yung provider kumbaga. So dito sa cash loan, ang credit limit ko as of the moment is 4,000. Okay. So hindi ko pa naggamit kasi nga trinay ko lang nung una. Okay, trinay ko lang ng una. So isang beses ko lang siya trinay, nag-cash loan lang ako nag-withdraw lang akong ganyan-ganyan. Tapos pumasok na agad, pre-process agad yung withdrawal ko. Ang nangyari is na-disburse siya sa aking e-wallet or pwede naman sa bangko, pwedeng bank transfer. Pwedeng bank account yung disbursement, pwedeng e-wallet din. Sa akin kasi sa BPI ko siya pina-disburse. So 4,000, so sinagad ko yan, binayaran ko na. And then as you can see naman, hindi ba? Wala akong any outstanding as of the moment. Pero ang pinagtataka ko, wala akong masyadong impormasyon kay cash loan. Meron ba kayong impormasyon dyan? Kasi hinahanap ko kung saan ko makikita si TikTok Cash Loan information. So, ano yung mga eligibility, mga ganyan, bakit may cash loan sa TikTok. Trinay ko si TikTok Taco magtanong. Sabi niya, TikTok Cash Loan refers to financial services or products that may be promoted or advertised on the TikTok platform, often targeting users looking for quick cash solutions. Here are some key points to consider. Type of loans, application process.
interest rate, yun lang yung sinasabi niya. Tapos nagtanong ulit ako sa kanya kung meron pa bang additional information. Wala na daw siyang additional information. Kaya nga, limited lang yung alam natin dito sa TikTok cash loan. Kasi parang limited offer lang din naman talaga siya, hindi ba? Doon lang sa mga eligible or qualified na talaga namang TikTok Pay Later user or existing TikTok Pay Later users. So, kung wala pa kayong ganitong offer kay TikTok Pay Later, wag mo na kayong mawala ng pag-asa kasi as long as ginagamit nyo siya si TikTok Pay Later and you pay on time, you often use, sabi niya, 'di ba? Tataas yung credit limit nyo and then magugulat na lang kayo, gulatan to. Merong may magpapakita na lang dun sa TikTok Pay Later nyo na page na merong special offer. So ang alam ko ang cash loan is umaabot din siya up to 50,000 pesos. Yung loan offer nila, 'di ba? Ang maximum 50,000 pesos. Parang si TikTok Pay Later lang din, di ba? So, yung mga nagsasabi dati na si TikTok Pay Later pwede daw i-cash out, hindi siya pwedeng i-cash out si TikTok Pay Later. Kasi nga, buy now, pay later talaga si TikTok Pay Later. It is designed na payment method siya. Kapag nag-check out ka sa TikTok shop, di ba? Hindi siya pwedeng i-cash out. Kaya nga nagkaroon ng cash loan, hindi ba? Para yung cash loan yung i-withdraw mo, ano ba? Pero syempre, mas maganda sana kung merong cash out ang TikTok Pay Later din, 'di ba? Kasi nga sa laki ng credit limit na binibigay niya, sayang din naman, hindi pa? So anyways, kung may additional information kayo kay TikTok Pay Later cash loan, pa-comment naman sa video na Itechuwarya. Pa-share naman para alam din ng iba kung paano ba magkaroon ng TikTok Pay Later cash loan. Thank you so much for watching, Mami Moria. Don't forget to subscribe sa ating channel. Kung hindi ka naman ma-approve sa mga ganitong legit na mga pautangan, TikTok Pay Later, cash loan, ganyan-ganyan. Huwag kang mag-alala kasi may mga alternative cash loans naman na pwedeng yung utangan na super legit talaga naman. And they are good as emergency. Syempre, take note na utangan mo lang sila kung meron kayong inaasahang pambayad and of course talagang desidido kayong umutang sa kanila at kailangan nyo ng kaperahan. Ito ay alternative, no? Pag sinabing alternative kasi, ito yung mga cash loan na makakatulong sa'yo, di ba? Kung hindi ka ma-approve sa mga ibang pautangan, bangko, ganyan-ganyan. And of course, minimal ang documents na kinukuha. Actually, one valid ID lang. Tapos, kahit hindi ka employed or hindi ka nagtatrabaho, di ba? As long as meron kang income na pumapasok, pwede kang mag-apply sa mga cash loan na ito. I-check mo yung comment section ko dito sa video na ito para malaman kung paano mag-apply ng mga alternative cash loan. Disclaimer lang ha, hindi po ako promoter, hindi rin po ako endorser ng mga cash loans na Itechuwarya. Rine-recommend ko lang kung ano yung mga pwede yung utangan na super legit at hindi kayo maharas kasi ito hindi naman nanghaharas. Medyo may kalakihan lang ng konti ang kanyang interest kasi syempre, it is what it is kasi emergency cash loan, di ba? Wala na siyang kinukuhang pagkadami-daming mga dokumento. Pero very transparent naman sila in terms of fees, interest. Pwede mo na-check, ilalatag lahat nila yung terms and conditions bago mo applyan. So yun lang, be a responsible jutangera, mga Memoria. Enjoy! Thank you. Sa kung ano ang dapat nyong applyan at mga nire-recommend ko lang po na mga online loans, rights na tinatawag dito sa feature na ito ay magbibigay ng payment. And of course, ngayong magpapasko naman. So, ayun na nga mga Memoria, naghahanap ba kayo ng mga utangan na super legit na talaga naman, SEC registered, CIC accredited, at saka meron na talagang bahid ng kagandahan ng alindog. Charot! So anyways, ngayong kapaskuhan kasi, maraming naghahanap din ng mga alternative cash loan na pwede nilang utangan na talaga naman for sure na hindi sila mahaharas. Team Marcos, ano ba yung mga pwede mong i-recommend sa amin na mga super legit online loans na pwede naming gawing alternative cash loan in times of needs? And of course, ngayong magpapasko naman, marami na namang mga bagay-bagay na kailangan nating bilhin. Hindi ba? Para sa panregalo, sa ating mga junakis, sa ating mga inaanakis at kapamilya, hindi ba? In today's video talaga naman, aalamin natin ang top 6 online loans na super legit na pwedeng yung gawing alternative cash loan ngayong kapaskuhan. Siyempre, bago ang lahat, don't forget to subscribe mga Memoria. Team Marcos channel. Dito sa channel, ito nagre-review tayo ng mga financial products and services such as savings, loans, credit cards, and of course,
mga ola. Kaya tumutok lang kayo sa channel na Itechiwaria for awareness sa mga ina-apply nyong mga online loans. At disclaimer lang po, hindi po ako promoter, endorser ng mga babanggitin kong top 6 na mga online pautangan na Itechiwaria. Tayo lamang po ay nagre-review at of course nagbibigay awareness sa kung ano ang dapat nyong applyan at mga nire-recommend ko lang po na mga online loans na pwedeng yung utangan na legit based sa aking mga experiences. Charis! Anyways, and don't forget also to follow me on TikTok and of course aking Facebook page na Team Marcos mga Mimaria. Tara na, himay-himay natin ang top 6 recommended online loans na pwede kahit unemployed ka mga Mimaria. Namumula itong si Finbro. Yes, si Finbro ay talaga namang meron siyang promotion na 0% interest for your first loan mga Mimaria from 15,000 pesos kinambolar. Ang kagandahan nitong si Finbro, meron siyang tinatawag na borrower's advantage package wherein sandamakmak na benepisyo or rights. Rights ang term na tinawag nila na kung saan talaga naman may enjoy nyo kapag sinelect nyo or pinili nyo yung borrower's advantage package na feature. Though itong borrower's advantage package na feature ay optional, it's an add-on feature na meron ng Finbro kung saan makakatulong siya kasi nga dito sa feature na ito, isa sa mga rights na tinatawag dito sa feature na ito ay pagbibigay ng payment arrangement or discount kapag kayo ay in case na kayo ay na delinquent ng inyong existing loan kay Finbro, may mga ganun siyang benepisyo na pwedeng yung makuha. And of course, kapag nasalanta kayo ng bagyo or earthquake, mga ganun na natural calamities, talaga naman nandyan si Finbro para umalalay in times of needs talaga naman. At syempre, napakadali ang kanyang application. Syempre, personal information kailangan mong ilagay dyan. And yun na nga, yung ID po pwede ito SSS, UMID, passport, driver's license, postal ID at national ID. Kahit unemployed ka, pwede ka dito, te. Hindi naman sila mahigpit when it comes to application process nila. As long as tama po yung mga ibinibigay nyong impormasyon, dapat yung ID nyo nagtatali or nagmamatch doon sa binibigay nyong personal information. And of course, tip ko na rin sa inyo, dapat yung e-wallet or disbursement method ninyo ay pangalan mismo ninyo na kayo ang nag-a-apply para iwas reject din. So kay Finbro po pwede kang umutang from 1,000 pesos up to 50,000 pesos. 50,000 pesos kapag maganda na yung credit record mo sa kanila, yung payment history mo kasi syempre subject for approval pa rin yan. And kapag repeat client ka na sa kanila. At bali-balita ko, hindi po nang haharas si Finbro. Sabi ng mga nakakaraming nakapag-apply na hindi po siya nang haharas. SEC-register siya, super legit. At of course, accredited din siya ni CIC. Kung meron kayong mga katanungan about sa product and services nila or yung mga loan offers nila, pwede yung kontakin mismo ang kanilang customer care team. Pwede kayong tumawag sa Smart or Globe or i-text nyo yan. Okay, meron din silang email na napakadali naman talagang i-reach out. Pumapangalawa sa ating top 6 na online pautangan ay si Salmon. Yes, talaga naman si Salmon. Hindi po ito yung isda, ha? Charis. Pero pwede na rin kasi very healthy naman talaga ang salmon. Good for the heart, ika nga. Si Salmon ay hindi lang po siya buy now, pay later app. Pwede ka rin pong mag-loan at mag-save dito kay Salmon. At regulated siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So meron siyang tinatawag na Salmon Credit. Okay. Wherein you can apply for Salmon Credit up to 100,000 pesos. Okay, so para siyang credit card din na revolving wherein you can use it every time naman na kahit every time na meron kang available credit limit sa account mo, pwede mong gamitin yan. And of course, up to 100,000 pesos, zero annual fees. Wala siyang annual fee forever, te. At saka may 0% interest sila for up to 62 days, mga Mimaria. So all you have to do is just to pay in full para hindi ka po ma-charge ng interest, diba? Meron din silang virtual and physical cards for everyday needs. So it's your option if you want a physical card, pero para sa akin, mas gugustuhin ko yung meron akong physical card para of course pupunta ako, magsha-shopping ako sa SM
or sa mga partner stores nila, dala-dala ko yung aking physical card. So, very traditional ang inyong Memoria. And of course, ngayon, uso na yung mga QRPH na yan. So, syempre, dun sa app ng Salmon, all you have to use the QRPH na lang for payment, mga ganon. And wala din siyang opening fees or any hidden charges. Yun ang kagandahan ni Salmon. Very flexible siya. You can pay through QRP. Okay? And, napakaganda nito kasi po pwede mong i-transfer ang credit limit mo. Yes, pwede mo siyang i-cash out, mga Memoria na bonggang-bongga talaga naman. Napakadaling mag-cash out through your bank account or e-wallet. Very safe si Salmon kasi Bangko Sentral ng Pilipinas regulated siya. At wala pa akong naririnig na any negative feedback kay Salmon na nanghaharas siya, kesyo ganyan-ganyan. Walang ganon. So, if you would like to contact their customer care, you can always do so. Kontakin nyo lang sila doon sa app mismo ng Salmon for any questions na meron kayo. And kung interesado kayo mag-apply, syempre, meron akong super legit link dito sa comment section. Puntahan nyo lang, i-click nyo lang yung link ko na yan para ma-direct na agad kayo dun sa application process. Mga Memoria ng Salmon Credit. Pumapangatlo ay si Cashalo. Yes, isa ding buy now pay later itong si Cashalo. Talaga naman, trending na trending ang mga buy now pay later ngayong Kapaskuhan. Kasi syempre, hindi naman sa lahat ng bagay meron tayong pang full payment. Sa ating mga gustong bilihin na appliances or mga regalo, sa ating mga inaanakis or kapamilya, hindi ba? So, gamitin na lang natin ang buy now pay later. So, maraming advantages ang paggamit ng buy now pay later. Kagaya nitong si Cashalo, fast loan app siya, very affordable at super legit. At kilalang kilala talaga si Cashalo. Marami akong nakikitang mga booth nila, mga agent nila na nag-offer ng ganito. Buy now, pay later sa mga appliances store or partner store nila. Pwede nyo i-approach yung mga agent na yun para matulungan din kayo sa application process ninyo. And of course, one valid ID lang. Walang collateral na kailangan dito, te. At wala ding mga references na kakailanganin, o diba, iwas harassment. Nakakaloka, ang ganda. Napakadali din ang kanilang payout or disbursement. Instant siya. Immediate money to your chosen e-wallet or bank account. And ayun na nga, from 1,000 pesos up to 25,000 pesos ang pwedeng majutang kay Cashalo. And very easy ang kanyang application. Meron din siyang low daily interest rate. Okay. So, hindi talaga masusunog ang mga kabulsahan ninyo dito, mga Memoria. At, eto na, walang kaltas! Yes! Always receive the full amount, no hidden charges, and no advance fees. Napaka-convenient ng kanyang terms, ha? Merong 14 days and up to 6 months. Matagal-tagal yung payment terms niya. Hindi lang siya 7 days, ha. Siyempre, wala na tayong question about sa legitimacy niya. Super legit siya, SEC-registered si Cashalo. NPC regulated din siya. At saka nagsasubmit siya ng payment history sa CIC. Kung ikaw ay interesado dito sa Cashalo na to, sinasabi ko sa'yo, baka mamaya ma-approve ka na. Charot. Anyway, subject for approval pa rin siya. Kung interesado ka, meron din akong super legit link dito sa comment section. Puntahan mo lang yan at i-click mo yung link ko dyan para ma-direct ka na dun sa application process. And I thank you. Susunod ay si Cash Express. Yes, si Cash Express ay talaga naman epitome of emergency loan. Talagang magandang sample si Cash Express as emergency loan. Kasi nga fast approval siya, hindi na siya nangunguha ng sandamakmak na dokumento. One valid ID lang, te, kahit hindi ka employed. Unemployed po pwedeng mag-apply dito as long as meron kang income na pumapasok at meron kang pambayad, of course, hindi ba? Fast approval siya, meron din silang promotion na 0% interest for the first 7 days na pag-a-applyan mo. At syempre, maganda ito sa mga first-time borrowers ng Cash Express na hindi pa nakapag-jutang sa kanila kasi ma-avail mo talaga itong 0% interest for the first 7 days ni Cash Express. At wala akong nababalitaan na nahaharas sila, ha, kasi nga they are very compliant in terms of collection practices. Nakausap ko na rin yung isa sa mga marketing team ng Cash Express. Talagang ako ang magpapatunay na hindi po sila nang haharas. Medyo may kataasan ng konti ang interest nila, pero it is what it is. Kasi nga syempre, pang-emergency lang siya. Uutangan mo lang itong si Cash Express kapag bigla ang gastusin at bigla ang kailangang bayarin at hindi ka makalapit sa mga relatives or friends mo kasi ang dami-daming nasasabi
yung mga tao kapag sila yung inuutangan natin. At least dito kay Cash Express, hindi ka sisiraan. Kasi nga, syempre, SEC-registered siya. Alam nila yung mga ganyang patakaran. And CIC accredited din siya, which means nagsasubmit siya ng payment history kay CIC. From 1,000 pesos, pwede ka na makautang dyan. That's the minimum amount. And up to 20,000 pesos ang pinaka-maximum na loan offers niya. 15 minutes lang ang kanyang application process and only one valid ID ang kailangan mo. At meron din silang tinatawag na cancellation. Pwede mong i-cancel yung na-approve sa'yo. Kapag ayaw mo yung na-approve, pwede mong i-cancel within 24 hours. As long as within 24 hours, pwede mo siyang i-cancel. Meron doong refund button doon sa mismong account ninyo. Puntahan nyo lang doon, tas i-refund mo. Sundin mo lang yung instruction at maibabalik mo na agad yung kung ano yung na-i-disburse sa'yo. Ang bilis, as in mabilis siya. Mabilis din siyang mag-payout. As in, mabilis talaga siya. Napatunayan ko ilang beses ako nakautang Cash Express. So, pwede mo naman siyang buuin na bayaran. Huwag kang mag-alala. Meron din silang minimum payment or installment. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo, yung existing loan mo, pwede mo siyang gawing installment. Meron siyang ganong features si Cash Express, Mima. So, all you have to do is just to understood. Kailangan maunawaan mo lang talaga ang terms and conditions. Basahin mo ng mabuti. Kasi, very transparent si Cash Express. Wala akong problema sa kanya, mga memorya. Fast and convenient talaga siya. So, kung interesado ka mag-apply kay Cash Express, of course, meron din akong link dito sa comment section ng video na i-tetsuwarya. I-click mo lang yan para ma-direct ka na agad sa application process ng Cash Express. Susunod ay si Honey Loan. Yes, si Honey Loan ay talaga naman isang honeybee. Charis. Anyways, and good as emergency loan din si Honey Loan. And take note ha, nagawaran siya. May award siya ng Best Online Lending Company sa Europe. Okay, meron siyang tinatawag na ganyan. Alright, as you can see, the quality of our work was highly appreciated by the International Award Time for Innovation 2019. So, 2019 pa pala siya may award. Okay, so Dynino Fintech is the winner of the annual Fintech Awards in the category Best Online Lending Company in Eastern Europe from the International Wealth and Finance Magazine. So, very legit si Honey Loan kasi SEC-registered siya. Makikita naman may registration niya. I-check nyo yan sa listahan ng recorded online lending platform sa SEC. At napakadali din silang kontakin. So, meron silang phone dyan at saka email. Ngayon, ang amount na po pwede mong majutang sa kanya is from 1,000 pesos up to 10,000 pesos for new clients, ha? And then, kapag repeated clients ka na, you can loan up to 30,000 pesos. And mind you, when I tried to apply Honey Loan, wala na siyang ganong hinahanap ng mga dokumento na pagkadami-dami. So, only one valid ID ang kailangan po pwede dito. At hindi kailangan na may credit history ka dito. Kahit wala kang credit history, pwede kang mag-apply. So, kahit self-employed ka, po pwede. Basta ilagay mo lang talaga yung totoong impormasyon mo dyan na self-employed ka at contact number. So, gaya ng sinabi dito, processing is just 5 minutes. Napakadali lang. We work 24 hours a day without weekends and the money is credited instantly to the bank or payment system of your choice. So, kahit weekend, mag-apply kayo, madidisburse pa rin yung amount kahit Sabado or Linggo. O, diba, Tara? Tapos, credit history doesn't matter daw. Okay? So, hindi na kailangan ng credit history dito. Quick and simple. All you need to submit is ID, a valid ID to apply for a loan from Honey Loan. So, napaka-convenient siya. So, for new clients, meron din silang tinatawag na 0% interest, starting 0% interest for new clients na promo. So, kung interesado kayong mag-apply dito, of course, basahin nyo mabuti ang terms and conditions muna ni Honey Loan bago nyo applyan yan. At tip ko para ma-approve kayo, kasi nung una na-reject ako. Mali yung address na nasa account ko sa kasalukuyan na address ko. So, medyo nagkagulo yung agent doon sa pagtatanong sa akin that time. So, hindi ako na-approve dahil doon. So, make sure na updated lahat ng impormasyon nyo na inilalagay nyo sa application process para mas malaki ang chances of winning. Charis! So, kung interesado kayo, meron din akong super legit na link dito sa
comment section. I-click nyo lang yan para ma-direct na agad kayo sa application process ng Honey Loan. At syempre, ang panghuli na legit loan na pwedeng applyan ay si Tala. Yes! Talaga naman, nakwento ko na ito sa inyo ng ilang beses na si Tala ay ang kauna-unahang online lending platform na aking in-apply year 2018 pa lang. Super legit kasi is instant ang approval niya. Basta wala kang bad record kay Tala, talaga naman makakautang ka as fast as 5 minutes. Pero subject for approval pa rin siya. Mabilis talaga siyang mag-approve. That time kasi noong 2018, medyo hindi pa ganun karami yung tao na nag-a-apply kay Tala. Pero ngayon, mga memorya, more than 10 million people trust Tala na. Oh my God. Siyempre, sobrang nakakatulong kasi si Tala. Yung mga nakakautang kasi dito, sinasabi nila nakakapag-business sila, nakakapag-negosyo na ng bonggang-bongga at napapaikot nila yung pera nila. Every time na uutang sila kay Tala, magre-renew sila. Siyempre, napakaliit lang ng interest ni Tala. At very affordable siya kasi nga, ang credit limit na po pwede mong makuha with Tala kasi nag-grow yung credit limit na yan. Hindi naman instant na makakautang ka ng 25,000 pesos. Siyempre, kailangan mo munang mag-build ng magandang credit kay Tala bago ka bigyan ng ganong kalaking credit limit up to 25,000 pesos. Tapos walang hidden charges yan. Napakabilis nga talaga. Apply within minutes, receive an instant decision, and cash out from disbursement channels like e-wallet or bank. At napaka-flexible ang terms niya. Hindi siya 7 days, hindi lang siya 14 days, kundi up to 61 days ang kanyang term. Sa akin kasi noon is monthly. So, hindi talaga ako nagbabayad ng 7 days or 14 days. Kaya nagugulat ako nung nagkaroon na ng mga OLA, yung mga fly-by-night OLA. Bakit 7 days lang? Bakit 14 days lang? E nasanay ako ng monthly, ng 30 days. So, yun yung si Tala, ang una kong super legit na loan app. But anyways, it's still your decision kung gusto nyo mag-apply kay Tala. Basta basahin nyo lang yung terms and conditions. Meron naman silang app na available sa Play Store. Kaya, if you decide, then go ahead kung alam nyong kaya nyong bayaran. So, ayun mga memorya, ang aking top 6 na recommended online loans na po pwedeng jutangan in times of needs. And of course, ngayong Kapaskuhan, again, at the end of the day, it's still your decision ang pag-a-apply sa mga loans na Itetsuwaria. And basta wag nyo lang kakalimutan maging responsable yung jutangera mga memorya. Kasi wala naman masamang umutang, no? Basta magbayad lang talaga on time. Kasi itong pag-uutang natin, nakakatulong siya to leverage our finances. Ang dami ko ng utang ngayon na binabayaran at sobrang natutulungan din ako kasi syempre pambayad sa ibang bills and tuition ng inyong mga junakis, napapaikot ko din yung pera, ganun, at nai-save ko sa mga bangko. O yun pa, kapag uutang kayo, wag nyo kakalimutang magtira ng kahit konti tapos isave nyo sa mga ibang digital bank na nag-earn ng mataas na interest para at least mapapaikot nyo yung pera. Kagaya ni C-Bank or GoTime, di ba? May mga high interest yung savings nila. So, anyways, maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na Itetsuwaria. Don't forget to subscribe and pa-comment naman sa video na Itetsu. Ano masasabi nyo sa mga online loans na Itetsuwaria? And thank you! Oh, no. At mag-subscribe po kayo sa Team Marcos Channel para sa mas maraming himay-himay reviews at mga kaganapan sa mundo ng mga all